Berting Labra, ang buhay, sining at pagbangon ng isang bituin. Una, panimula, ang natatanging legasiya ng isang bituin. Sa mayamang kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang nagniningning hindi lamang dahil sa kanilang kasikatan, kundi dahil sa lalim at lawak ng kanilang naiambag na sining. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Berting Labra, isang aktor na ang karera ay sumaklaw sa halos 7 dekada. Mula sa ginintoang panahon ng pelikula noong dekada 40 hanggang sa modernong sinema ng ika-21 siglo. Para sa marami sa kasalukuyang henerasyon, siya ay isang pamilyar na mukha sa mga pelikulang aksyon at komedya, madalas bilang isang matapat na kasama ng bida. Subalit, sa likod ng mga papel na ito ay matatagpuan ang isang masalimuot at kahangahangang kwento ng isang dating child wonder, isang premyadong aktor at isang taong sinubok ng matinding pagsubok ngunit muling bumangon taglay ang dignidad at panibagong lakas. Ang kanyang husay ay kinilala mismo ng kanyang matalik na kaibigan at hari ng pelikulang Pilipino, si Fernando Poe Jr., na minsang nagpahayag na si Berting Labra ang greatest Filipino actor of all time. Ang papuring ito ay hindi isang pagmamalabis, bagkus ay isang pagkilala sa pambihirang kakayahan ni Labra na maging epektibo sa iba't ibang genre, mula sa drama at komedya hanggang sa aksyon at musikal. Noong kanyang kabataan, itinuring siyang katumbas ni Mickey Rooney at Bobby Breen ng Pilipinas, mga batang bituin sa Hollywood na hinangaan sa kanilang talento sa pag-arte at pag-awit. Si Labra, sa kanyang sariling paraan, ay naging sagisag ng child wonders ng dekada 40 sa bansa. Ang kanyang buhay ay isang salaysay ng maagang tagumpay, matinding trahedya, di matatawarang katatagan, at isang pamanang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa industriya ng pelikula. Ikalawa, mga unang taon, trahedya at pagsibol sa entablado. Isinilang si Alberto Labra noong 1900 at 33 sa Maynila sa isang panahong papalapit ang malaking pagbabago sa kasaysayan ng bansa. Ang kanyang ama, si Francisco Labra, ay isang kilalang boksinggero, isang kampiyon sa division ng bantamweight at featherweight. Ang maagang yugto ng buhay ni Berting ay biglang winakasan ng isang malagim na trahedya na nag-iwan ng permanenteng bakas sa kanyang murang isipan. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, nasaksihan ng batang si Berting sa edad na 6 ang malupit na pagpaslang sa kanyang ama. Ayon sa salaysay ng aktor, ang kanyang ama ay pinahirapan ng husto, tinalian ng alambreng may tinik, barbed wire, ang mga kamay bago tuluyang kitilin ang buhay sa kamay ng mga sundalong Hapones. Ang karanasang ito, na sapat upang wasakin ang sinumang bata, ay tila nagtulak kay Berting na humanap ng paraan upang mabuhay at magpatuloy. Sa gitna ng kaguluhan ng digmaan, natagpuan niya ang kanyang kanlungan at unang hanap buhay sa entablado. Nagsimula siyang sumama sa mga stage show, isang tanyag na anyo ng libangan noong panahong iyon. Dito, sa ilalim ng mga ilaw ng entablado, unang nahasa ang kanyang likas na talento. Ang kanyang kakayahang umarte, kumanta, at magpatawa ay naging puhunan niya upang aliwin ang mga manonood na naghahanap ng pansamantalang pagtakas mula sa hirap ng buhay sa ilalim ng digmaan. Ang mga pagtatanghal na ito, partikular sa mga palabas ni Paquito Bolero, ang magiging daan para sa kanyang pagkatuklas at pagsilang bilang isang bagong bituin sa industriya ng pelikula. Ikatlo, ang ginintoang panahon pagsikat bilang child wonder. Ang malaking pagkakataon para kay Berting Labra ay dumating sa pamamagitan ng isa sa mga haligi ng industriya, ang aktor at producer na si Fernando Poe Sr. Naghahanap noon si Poe Sr. ng isang batang artista na may angking galing sa pag-awit para sa isang pelikula. Naalala niya ang isang bibo at talentadong bata na kanyang napanood sa mga stage show noong panahon ng Hapon. Ang batang iyon ay si Berting Labra. Sa edad na 10, formal na pumasok si Labra sa mundo ng pelikula sa ilalim ng paggabay ni Fernando Poe Sr., na hindi lamang naging kanyang tagapagtuklas kundi naging isa ring surrogate father o pangalawang ama. Sa panahong iyon, nagsisimula pa lamang din ang anak ni Poe Sr., ang magiging hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Ronnie Poe Jr. na FPJ. Naging magkasama ang dalawang bata sa ilang mga proyekto na nagbunsod ng isang pagkakaibigang tatagal habang buhay. Kabilang sa mga naunang pelikulang pinagsamahan nila ay ang Palaboy ng Tadhana, 1947, Alimudin,
1,948 at Sagar ng 1,949. Sa mga pelikulang ito, agad na napansin ang kakaibang karisma at talento ni Labra. Hindi siya isang typical na batang artista. Taglay niya ang husay ng isang veterano sa kanyang pagganap. Ang kanyang abilidad na maging epektibo sa drama, magpatawa sa komedya, at bumirit sa mga awitin ang nagbigay sa kanya ng titulong Child Wonder of the Philippines. Ang paghahambing sa kanya sa mga sikat na Hollywood child stars na sina Mickey Rooney at Bobby Breen ay hindi walang basehan. Tulad nila, si Labra ay isang kumpletong performer na kayang dalhin ang isang eksena ng mag-isa. Ang kanyang pagsikat ay nagpatunay na ang talento ay walang pinipiling edad at sa murang gulang na itatagnan niya ang kanyang sarili bilang isang lehitimong bituin. Ika-4, pagbabagong anyo at ang pagtatatag ng isang tambalan. Lumipas ang mga taon at mula sa pagiging isang batang bituin, si Berting Labra ay matagumpay na nag-transition bilang isang teen actor. Ang isang mahalagang yugto sa kanyang karera ay dumating 5 taon matapos pumanaw ang kanyang mentor na si Fernando Poe Sr. Noong 1956, muli silang nagsama ng kanyang kaibigang si FPJ sa pelikulang Low Waist Gang. Ang pelikulang ito ay hindi lamang isang simpleng proyekto. Ito ay naging isang cultural phenomenon. Ang konsepto ng mga kabataang naka-low waist na pantalon ay sumikat ng husto at nagmarka sa pop culture ng dekada 50. Ang Low Waist Gang ay naging isang napakalaking tagumpay sa takilya na nagresulta sa paggawa ng ilang mga sequel. Higit sa komersyal na tagumpay nito, ang pelikula ang lalong nagpatibay sa samahan ni Labra at FPJ. Ang kanilang natural na kimika sa screen, bilang magkaibigan at magkakampi, ay salamin ng kanilang tunay na relasyon sa likod ng kamera. Dito nagsimulang tumibay ang isang pagkakaibigang magtatagal habang buhay, isang samahang binuo sa pundasyon ng respeto, katapatan at pagmamahal sa sining. Ang kanilang tambalan ay naging isa sa mga pinakakilala at pinakamamahal sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang pagiging malapit ni Labra kay FPJ ay lumampas pa sa pagiging magkaibigan. Siya rin ay naging isang mahalagang instrumento sa pag-iibigan ni na FPJ at ng reyna ng pelikulang Pilipino si Susan Roses. Ang kanyang papel sa pagsasama ng dalawa sa pinakamalaking bituin ng bansa ay isang testamento sa lalim ng kanyang ugnayan sa mga ito na nagpapakita na siya ay hindi lamang isang kasama sa trabaho, kundi isang tunay na kapamilya. 5, rurok ng tagumpay at pagkilala. Sa pagpasok ng dekada 60, lalong namukadkad ang karera ni Berting Labra. Sunod-sunod ang kanyang mga proyekto at napatunayan niyang hindi siya nakakahon sa iisang uri ng papel. Bagamat kilala sa kanyang galing sa komedya, ipinamalas niya ang kanyang kahusayan sa seryosong pag-arte na umani ng pagkilala mula sa mga kritiko at mga institusyong nagbibigay parangal. Noong 1964, isang taon na naging napakahalaga para sa kanya. 2 malalaking karangalan ang kanyang natanggap mula sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS Awards, ang pinakaprestihiyosong tagapagbigay parangal sa pelikula noong panahong iyon. Ginawaran siya ng FAMAS Award for Best Actor para sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Anak ni Camagong. Sa parehong taon, kinilala rin siya bilang Best Supporting Actor para sa pelikulang Luluhang Komiko. Ang sabay na pagkilalang ito sa kanyang kakayahan bilang lead actor at supporting actor ay isang pambihirang tagumpay na nagpatunay sa kanyang versatility at lalim bilang isang alagad ng sining. Ang mga parangal na ito ang nagsilbing korona sa kanyang matagumpay na paglalakbay mula sa pagiging isang child wonder tungo sa pagiging isang ganap at respetadong aktor. 6, ang pagsubok, isang dekada ng pagkakakulong. Sa gitna ng kanyang namumukadkad na karera, isang madilim na kabanata ang biglang sumapit sa buhay ni Labra. Noong 1969, siya at ang kapwa-aktor na si Eddie Fernandez ay nasangkot sa isang insidente ng pagpatay. Ang kasong ito ay yumanig sa buong industriya ng showbiz at nagresulta sa isang desisyon na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Si Labra, kasama si Fernandez, ay nahatulan at ipiniit sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ang dating nagniningning na bituin ay biglang napunta sa likod ng mga rehas.
Ang kanyang karera ay naputol at ang kanyang pamilya ay dumanas ng matinding pagsubok. Subalit sa loob ng halos 13 taon ng pagkakakulong, sa halip na magpatalo sa galit at sama ng loob, ginamit ni Labra ang panahon upang magnilay at palakasin ang kanyang pananampalataya. Ayon sa kanya, ang pangyayaring ito, bagamat mapait, ay nagbigay sa kanya ng mahahalagang aral. Hindi siya nagtanim ng galit kaninuman, sa kabila ng malaking epekto nito sa kanyang propesyon at personal na buhay. Sa loob ng bilangguan, o mas napalapit siya sa Diyos at natutunang tingnan ang mga pangyayari sa kanyang buhay nang may mas malinaw na pananaw at pag-unawa. Ang kanyang pananatili sa bilangguan ay nagwakas ng ang Korte Suprema. Matapos ang mahabang proseso ng pag-apela, ay naglabas ng desisyon na nagpapawalang sala sa kanila ni Eddie Fernandez. Sila ay na-exonerate at tuluyang pinalaya. Ang paglaya ni Labra ay hindi lamang isang legal na tagumpay. Ito ay isang testamento sa kanyang katatagan at pananampalatayang hindi natinag ng isa sa pinakamabigat na pagsubok na maaaring harapin ng isang tao. Ikapito, ang muling pagbabalik, isang iginagalang na aktor. Nang makalaya si Berting Labra, marami ang amay nag-akalang tapos na ang kanyang karera sa showbiz. Ngunit muli niyang pinatunayan ang kanyang pambihirang katatagan. Noong 1982, kaagad siyang bumalik sa pag-arte at pinagbidahan ang pelikulang The Cute, The Sexy and the Tiny. Dito ay nakasama niya ang aktres na si Pia Moran at ang pinakamaliit na action star sa bansa na si Weng Weng. Ang kanyang pagbabalik ay mainit na tinanggap ng industriya at ng mga manonood. Mula noon, nagpatuloy siya sa paglabas sa maraming pelikula. Bagamat ang karamihan sa kanyang mga papel ay bilang supporting actor o alalay ng bida, hindi ito naging hadlang upang maipakita niya ang kanyang dedikasyon at husay. Sa katunayan, ang mga papel na ito ang lalong nagpakilala sa kanya sa isang bagong henerasyon ng mga manonood. Naging isa siyang paboritong karakter aktor na kayang magbigay ng kulay at buhay sa anumang pelikulang kanyang lahukan, mapa-aksyon man o komedya. Ang kanyang filmography sa mga dekada 80 at 90 ay isang listahan ng mga di malilimutang pelikula. Kabilang dito ang Kapag Buhay ang Inutang, 1983, Iyo ang Tondo, Kanya ang Cavite, 1986, Police Squad, 1987, Vigilante, 1987, The Untouchable Family, 1988, Commander Bawang, 1988, Bobocop, 1988, May Pulis sa Ilalim ng Tulay, 1989, Bikining Itim, 1990, at marami pang iba. Sa bawat pagganap, ipinakita niya ang profesionalismo at dedikasyon na hinangaan ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang isang simpleng comeback. Ito ay isang muling pagpapatibay ng kanyang lugar bilang isa sa mga pinakarespetadong aktor sa industriya. Ikawalo, huling kabanata at pamana. Nagpatuloy sa pag-arte si Berting Labra hanggang sa kanyang mga huling taon. Ang kanyang huling paglabas sa pelikula ay noong 2007 sa pelikulang Monay. Noong 10 ng Pebrero 2009, sa edad na 75, pumanaw si Berting Labra dahil sa emphysema. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking puwang sa industriya ng show business. Ngunit ang kanyang pamana ay mananatiling buhay. Hindi matatawaran ang kanyang kontribusyon sa pelikulang Pilipino. Siya ay isa sa mga tunay na haligi ng industriya. Isang aktor na ang buhay ay sumasalamin sa kasaysayan mismo ng sinemang Pilipino. Marami ang humanga at nagmahal sa kanya. Hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil na rin sa kanyang kabutihang loob. Ayon kay Senador Bong Revilla Jr., na nakasama niya sa pelikulang Manonggang, 1991, si Berting ay isang natural na komedyante na may pambihirang kakayahang mabilis na magbago ng emosyon kapag kailangan niyang maging seryoso sa isang eksena. Para naman sa veteranang aktres na si Boots Anson Roa, si Berting ay maituturing na isang anak ng pelikula. Isang taong may mababang kalooban at laging handang tumulong sa mga nangangailangan sa abot ng kanyang makakaya. Ang kwento ni Berting Labra ay higit pa sa kwento ng isang artista. Ito ay isang salaysay ng pag-asa, pagbangon,
at di matitinag na pagmamahal sa sining mula sa isang batang nasugatan ng digmaan. Sumikat siya bilang isang child wonder, naging isang premyadong aktor. Hinarap ang pinakamadilim na pagsubok at muling bumalik ng may panibagong dangal. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kasikatan o karangalan, kundi sa kakayahang harapin ang bawat pagsubok at manatiling isang mabuting tao sa kabila ng lahat. Si Berting Labra ay mananatili sa alaala hindi lamang bilang isang mahusay na aktor, kundi bilang isang inspirasyon ng katatagan at isang tunay na alamat ng pelikulang Pilipino.